Sumainyo ang Panginoon. So, advance Happy New Year po sa inyo lahat. Bahagi o ng ating paghahanda sa paghihiwalay ng taon 2024 patungo sa taong 2025. At bahagi o na nawa makita natin paanyaya po ng simbahan sa dakilang jubileo na nawa ay tayo ay maging mga manlalakbay ng may pag-asa, no? Para po sa dakilang jubileo na ito 2025. Sana makita natin ang biyaya na ito na yung pinagkakaloob ng Diyos. At para po sa ating pagninilay, no, ay bahagi o sa ating mga pagbasa ay may 3 puntos sa nais natin na maging gabay para po sa araw na ito. Kasama si Maria, sapagkat ay pinararamalan natin ngayon si Maria bilang ina ng Diyos. Theotokos. Bahagi o ng kung saan makita natin dahil siya ang nagdala kay Jesus sa kanyang sinapupunan at patuloy na pinangangalagaan. So bahagi o mahalaga yung paanyaya na ito kasi para sa iba ay si Maria lamang ay vessel of God, daanan lamang. Pero sa atin, hindi lang siya daanan, siya mismo ay ina ng Diyos. Nandong bagay yun, una, palagi natin binibigyan ng diin, katulad din po ng paanyaya sa atin sa araw na ito, alin yun? Yung pagpapasalamat. Patuloy tayong magpasalamat sa mga biyaya na ipinagkaloob ng Diyos. Bahagi yun, marami tayong magpapasalamat. Pagkakataon na kung saan pwede na sabi na natin, count your blessings. Pero hindi siya dapat natin magpapasalamat ay alin. Yung kahalagahan ng kamistahan sa araw na ito bilang si Maria na ina ng Diyos. Bakit? Kasi siya yung may dala-dala na pagliligtas natin sa sangkatauhan na ito. Kaya nga anong sabi sa atin si kalawang pagbasa, anong sabi, hindi na kayo hanipin. Kayo ay alin, mga anak ng Diyos. So huwag natin kalimutan, gawa ni Maria na dinala niya sa Jesus, naging kabahagi tayo ng pagkilos at pagliligtas ng Diyos. At sa maraming mga biyaya na ipinagkaloob sa atin, siguro pwede kayo magbilang ng mga biyaya na tinanggap ninyo noong 2024, pero huwag yung kalimutan higit sa lahat yung alin, yung pagliligtas ng Diyos sa atin mula sa kasalanan at kapahamakan sa dulot ng dala-dala na Jesus na walang iba kundi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ano yung pwede maging hamon natin? Iwanan ninyo yung hinanakit ninyo. Itong nakaraang taon, kung isan, dala-dala natin, hindi pa sa salamat, kundi hinanakit, sama ng loob, magpatawad tayo sa mga taong nagkasala sa atin. Patawarin natin yung mga taong kahit hindi humihingi ng tawad sa atin. Patawarin natin yung mga taong hindi nagpapatawad sa atin. Huwag nilang galin yung bigat na bahagi ng mga nakalipas na taon, lalong-lalo na itong taong 2024. Bakit? Kasi pag hindi kayo magpapatawad, dinadala nyo pa rin yung pangyayari na kung tutusin ay nakalipas na.
Sabi ko nga, isa sa mga kahalagahan na binibigyan natin ng pansin, na sana babalikan natin, no? Na huwag tayong mag-alala, bakit? Kaya nga tayo mayroong purgatorio, no? Hindi yung kinakailangan kayo ang mag-exact ng justice, no? Yan yung katarungan ng Diyos, purgatorio, no? Kaya, hindi nyo na ulang kapag hindi ko pinatawad ang taong ito, hindi ito magbabayad, hindi nyo, patawarin nyo yan, para alin? Para sa inyo. Kasi kapag hindi nyo pinatawad yan, mababawasan ang inyong pagpapasalaman sa harapan ng buong kapal. Pangalawa, bahagi o na kung saan makita natin, si Jesus ay isinilang sa isang sabsaban. Bahagi o yun, isang payak na katatayuan. Diyos na naging tao sa isang simpleng pamumuhay. Bahagi o, aba, kung tawagin natin, kung tutusin, sabi nga natin ay kawalan. Ay, ito rin yung hamon. Sabi ng mga expert, kaya daw ang tao, kalimitan, ay hindi maligaya. Kasi bakit? Masyadong malaking expectation, napakayabang, no? Bahagi ho, sabi ko nga, pagkakataon kumisan, no? Kumisan, ang ating expectation ay napakalaki. Kahit na sa larangan, pati sa pananalapi, no? Kaya po, yung iba kumisan, kahit na lalaki ang tubo mo rito, tutubo ka rin ng 5% per month. Kaya anong nangyari? Na-scam ka. Bahagi ho, maging payak tayo sa ating pagkilo sa daigdig na ito. Sa bahagi ho ng panyaya ng pinapahayag ng Panginoon Kapal. Hindi niya ipinakita ang kanyang sarili sa alin. Sa malapalasyong bahay. Bagaman siya ay Diyos na naging tao. Maging payak po tayo, no? At kung sakali yung pagwalain tayo kung may kapal, no? Ay maging simple, no? Bahagi yun. Kung ano yung nakikita niyo, yun ang nawang maging bahagi. Hindi yung kinakailangan dagdagan ninyo ng palamuti, no? Yung bahagi yun na kung saan ay ingatan namin yung ating sarili na baka mamaya, para tayong mga lobo, ang laki-laki, ang laman ay hangin. Huwag natin kalimutan na ang Diyos na dinala ni Maria ay ang Diyos na isinilang sa sabsab. At si Maria ay pinakita niya ang kanyang kababaan ng kalooban. Be simple, mas liligaya kayo. Pangatlo, bahagi ng pagkilos. Ngayong panahon na ito, sa panahon palagi ng New Year, palagi na sa news, yung mga nag-iipon ng mga bilog, mga bilog na protas. Yung sabi ng iba, 12, yung iba sabi ng iba, 10. So bahagi yun. Pamahingin yun, huwag kayong maniwala doon, nasaswerte kayo kapag nakaipon kayo, na mga bilog na prutas, bahagi mo yun. Pagkakataon na kung saan, bakit? It's against the first commandment, pamahingin. Baka hindi nyo na, laban po yan sa unang utos ng Diyos. Pagkakataon na kung saan ay makita natin, bakit? Kasi ang ating pananampalataya, isang pananampalataya natin, nagbabasbas. Bahagi o hindi o ang ating pananampalataya ay swerte o malas. Hindi o nakabase doon. At huwag natin kalimutan. So, anong gagawin natin? Higit sa lahat. Magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos na ikaw ay binigyan ng kakayanan na lumago. Huwag natin kalimutan. Magtiwala ka sa Diyos. Ano yung ipinagkaloob sa iyo na galing, doon ka lalago, yun ang hindi mo bigyan ng pagpapahalaga. Hindi sapagkat ikaw ay nag-ipon ng mga
bilog na bagay. Kaya nga siniswerte hindi. Since the beginning, binigyan ka ng Diyos ng biyaya at pagpapala. Sang-ayon sa iyong sariling kakayanan, magtiwala ka sa galing na ipinagkaloob ng Diyos para sa iyo. Alin mo naman ang makita mo na na ikaw ay lumago. Kung minsan ang tao ay masahiniwala pa sa sabi-sabi, no? Pinagsabihan lang na, dito ka magaling, no? Ay, tingnan mo muna maigi kung talagang yun ang galing mo, no? O binubola ka lamang, no? Hindi, no? Pinigyan tayo ng sarili natin galing na alam ng Diyos natin, doon tayo higit ng ikilos at magtiwala ka sa Diyos natin na siya ay nagnanais na tayo ay higit na makinabang sa kanyang biyaya at pagpapala. Kaya nga siya ay sinilang sa dibdib na ito, nagpakahirap na matay at muling nabuhay. Bakit? Sapagat nais niya na tayo ay magkamit, hindi lamang ng pagkalaya mula sa pagkaalipin, ngunit ang higit natin pakinabangan yung biyaya ng kanyang pagliligtas dito sa daigdig na ito hanggang doon sa kabilang buhay. No? Kaya bahagi yun na kung saan nawa makita natin na ito yung plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. No? Hinawa yung bigyan natin na hindi ng pagkakataon, magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa Diyos na ikaw ay binigyan ng higit na kayanan kaysa sa maniwala ka sa mga nabanggit na pamahigit. Kung minsan sinasabi ni Bob, wala namang masama kapag ikay naniwala sa pamahigit. Ay masama ho, no? Ay masama ho, kasi bakit? Ibinigay mo yung pananampalataya mo doon sa pamahigit, no? Na ang akala mo, doon ka lalago. Hindi, no? Lalago ka saan? Sa Diyos, sa pagpapala ng Diyos. Kaya ngayon po yung ibinahagi sa unang pagbasa, no? Anong sabi? Pagpalain mo ang iyong bayan, no? At ganito po babasbasan ang iyong bayan, sinabi kay Aaron. Kaya bahagi mo yun, no? Yung pagpapala na itinagkakaloob sa atin ng buong may kapal, at nawa ay makita natin, no? Hindi lang ina-amplify natin yun, no? Hindi lamang binibigyan ko kayo sa simula ng misa. Hindi lang mo yun, simula lang mo yun. Ano yung hindi na pagkapala? Kapag tinatanggap mo si Jesus sa banal na Eucharistia, no? Biro mo yun. Tinatanggap mo ang Diyos. No? Tinatanggap mo ang Diyos. Nakita niyo yung kapangyarihan na yun, tinatanggap din yung ang Diyos sa anyo ng tinapay. Bahagi yun na kung saan ay makita natin. Kaya sabi nga natin, it becomes, sabi nga natin, ordinary. Pero that is a very, very powerful. No? Tinatanggap ko ang Diyos. Bahagi yun, nasa akin ang Diyos. Kaya kung tutubusin, marami tayong magagawa na makita natin yung kapapalagan na nais na ipagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bakit? Kasi yun ang gusto ng Diyos para sa atin pagpapala. Kaysa paniwala kayo sa pamahigit.